Palagay niyo ba meron siyang kagalakan? Tayo, pagod sabi ni Sister Barina, lahat at saka yung prayer kami na ni Sister na tayong lahat ay mayroong mga talangin na minsan hindi natin kaya sabihin. Marami tayong mga bagay na narito na dinadala natin. Minsan nakangiti tayo, meron natin sa loob masakit. Diba? Pero dahil nandun yung banal na Espiritu, yung bunga ng banal na Espiritu na inilagay mo sa ating Espiritu, may nasa ospital ka, kaya mo maranasan yung kagalakan. Kaya mo maranasan yung kagalakan kasi ang kagalakan na kaya mo ng banal na Espiritu ay hiwalay mo sa ating physical. Bagaman yung physical natin ay nagsasapit, pero yung ating Espiritu ay nananatiling nandun sa kalagayan kung saan ang Diyos ay kasama. Amen. Kaya nararanasan natin yun eh. Yun yung pagkakaiba natin mananampalataya. Mas ito natin pagka yung mga hindi nananampalataya sa Diyos. Masakala, doon sa lagi Manila. Balik ko siya kayo. Diba? Iba agad yung kanilang direksyon ng kanilang buhay. Hindi nila nakikita yung pag-asa. Pero tayo, dahil binigyan tayo ng Diyos ng bunga ng Banal na Espiritu, tulad ng sinasabi ng Panginoon sa Kristo, malapit na maghari. Bakit sinabi niya malapit na? Kasi nga, pagkatapos ng tao ay magsisi sa kanyang kasalanan, doon papasok at doon ipagkakalong ng Banal na Espiritu ng Banal na at doon magsisimula na maranasan ng isang tao yung kahaningan ng Diyos. So, gayon, inilalarawan at ipinakikita ng salita ng Diyos kung kalagayan natin. Na nandito ka lang tayo sa lubang hindi natin maranasan yung kahaningan ng Diyos. Number 2, sabi ng verse 27 and 28, ang mundo ay lumilikha ng mga panangin ayon sa kanyang uri. So pagkatapos sinasik ng Panginoon sa Kristo yung pag-ibig yung salita ng Diyos, iba't iba yung naging kalagayan. Kasi di ba mayroong parabola ng pag-asik na yung hindi ay napunta sa baguhan, napunta sa tuwing lupa, napunta doon sa dawagan, at meron namang hindi na napunta doon sa mabuting lupa. So makikita natin na doon pala, maintindihan na natin na ang Panginoon sa Kristo mismo ay alam kung saan papatak yung hindi ng salita ng Diyos na kanyang ihasik sa tao. Ang sanlibutan ay ang mga tao na nakikinig ng Ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos. Next slide. Samantalang, binibigyan din ng talinaga tungkol sa mga sugrahasik ang kahalagaan ng angkop na lupa para sa pagsimulang binig at ang tagumpay sa pag-aani nito. Dito, binibigyan din ang liwaga ng kapangyarihan ng binig. Ang Ebanghelyo ay nagkalatay ng dalawang kapangyarihan. Itatanong ko sa inyo. Naniniwala ba na yung lahat na nakasulat dito ay salita ng Diyos? Naniniwala rin. BBC, love you. BBC. Kasi ako, naniniwala ako na yung lahat na nakasulat dito, kahit ito ay salita ng Diyos. Alam mo bakit? Ang salita ng Diyos na katulad ng sa pinig ay tumutubo at sumisibol at nagre-resulta ng isang magandang pinig o kaya isang magandang halaman o isang magandang halaman. Ang salita ng Diyos ay nagbabago sa buhay ng tao. Kaya lahat ng babasahin ko ito,
ay pwede magbago sa buhay ninyo. At kayo rin nangyari sa atin. Nung naniwala tayo sa salita ng Diyos, nabago yung ating buhay. Nabago yung ating pananampalataya. Kaya napakahalaga mga kapatid tayo. Bagaman, mayroong mga sinasabi ang Biblia kung para kanino. Katulad doon sa lumang iba, sinasabi ng Biblia na ito'y para sa mga Israelita. Kaya makita natin, bakit ang mga Israelita ay pinarusahan ng Diyos kasi hindi na bago yung buhay nila. Bagaman nabasa nila yung salita ng Diyos. Nabasa nila yung utos ng Diyos, nalaman nila, tinanggap nila yung utos ng Diyos, pero hindi na bago yung kanyang buhay. Bakit? Kasi naging matigas yung kanyang buhay. Pero nung dumating pa yung sa marumi pa, lahat ng pinili ng Diyos ay nabago ang buhay. Kaya sabi ng iba, sabi ng Panginoon ko, nalala ko na sa Panginoon ko, hindi kaaway parang ito. Kasi, iba naman yung mga sulat-sulat. Kasi tama na ito siya sulat ng Apostol Pablo, sulat ng sulat ng mga propeta. Kasi tama na Diyos talaga yan. Yun yung mga salita ng mga taong pilosopo. Kasi, ito po naman kaya yung sulat ni Pablo. Pero ang tanong, paano na sulat ni Pablo? Sinulat ni Pablo, hindi tayo sa kanyang kaisipan. Hindi tayo sa kanyang kagustuhan. Sinulat ni Apostol Pablo yung kanyang mga sulat, tayo yung sinabi ng Panginoon. So lahat ng sumulat, imagine, yung buong Moses, na 5 libro, yung tinatawag na Pentateuch, yung unang aklat ng kautusan, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito yung unang aklat. Pag binasa mo yun, paano yun yung sarili mo? Paano nasulat ng Moises yun? Ang daming pangalan doon. Kung sarili niya lang, hindi niya kaya ng sulatin mo. Kung bakit ang sulat? During the time of station sa Mount Sinai, ilang araw siya doon? Ilang araw sa ilang siya doon sa pulo ng Sinai. Nung siya ay tinawag ng Diyos at pinasulat, yung aklat ng kautusan. How many days? 40 days, 40 nights. So ngayong mahaba, ngayong katagal, simulat ng Moses yung aklat ng kautusan. Kaya, naniniwala tayo na ang Diyos yung nagsalita sa kanya. Ang Diyos yung nagsabi sa kanya. Imagine, from the time doon sa creation, hanggang doon sa time ng mga hula na isulat niya, pati mga pangalan. So, kung sarili na lang po yun, hindi na kaya sulatin. Kaya naniniwala tayo, lahat ng nakasulat dito ay salita ng Diyos. Pero ano po, hindi na tayo na kami sa Bible School. Kasi, sabi ng ibang mga kaibigan, itong mga nag-aaral sa Bible School, meron tayo kasi pumabasa na may Diyos parenthesis. Doon sa Congres, sa translation ng English, pumabasa yung mayroong Diyos parenthesis. O kaya sa translation ng Tagalog, may Diyos parenthesis, ibig sabihin malayo doon sa ibang salin. May mga notes kayo mapapasa doon sa ilalim na doon sa ibang salin ng Bible, wala yun, hindi nakasulat doon. Ang isa doon ay yung tungkol sa Trinity sa Matthew chapter 24. Yung benediction doon, kaya ito na umayo na doon. At ipangaral ang mabuting balita, bautismuhan sila sa pangalan ng Anak, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At turuan silang sumunod sa pinag-utos ng Diyos. So sa ibang translation, kaya may ibang hindi naniniwala ko sa Trinity. So marami kang komplikasyon kapag inaral mo talaga yung Bible. Pero para hindi ka magkaroon ng mga konklusyon, maniwala ka sa antanan mo siya. Kaya yung nakasipin. Para hindi ka magkaroon ng mga kasipin. Kasi
Pag hindi ka naniwala sa salita ng Diyos ito, ito sabihin, yung pinakaral ng Kristo, hindi ka naniniwala. At yung kaharian ng Diyos ay pinangaral ni Kristo, hindi ka rin naniniwala. So sa kaharian, naroon, at ano yung pinarungan ng kaharian ay may pinangaral ni Kristo. Sabi ng Marcos, wala ka sampu, wala na ginagawa. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya, kasama ang kanyang dalawa. Hindi nila ipaliwanag niya ang kahinata. Sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang kapatang maunawaan ng liwata tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng kahinata. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at nagkatawad na sila. Kaya mga kapatid, maraming tao hindi na nagkaroon ng interes sa salita ng Diyos sa akin kasi na hindi nila maintindihan. Pangalawa, wala pala silang interes alamin kapag wala silang pananampalataya. Ang tanong, bakit wala silang pananampalataya? Kasi patay ng Espiritu. Yun ang sipiro. Pag ang isang tao hindi nananampalataya sa Diyos, patay ng Espiritu. Hindi siya nakaranas ng kapangalaan sa Espiritu. Walang taong mag-i-interest na alamin ang kaharian ng Diyos unless he has the spiritual world. Kasi yun lang yung merong kakayanan at yun lang yung merong interest ng mga kapatid. Kaya tayo ito minsan, parang minsan po, kaparoon niya, 10 years na ako Panginoon na mananampalataya, parang nung tinatali yung pupunta ko sa simbahan. Kaya kung nasa simbahan, minsan parang buhay na. Minsan parang burn out ka na. Ito na ba ito? Ibig sabihin, pupunta kami dito, papala pa kami.